Isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboses, mga kababayan. Ngayon pong araw mga kaboses, ito pag-uusapan natin dahil ang PCAB po o ang Philippine Contractors Accreditation Board mga kaboses ay naglabas po ng resolusyon sa pagpapatanggal po mga kabos o pagtatanggal, pagre-revoke mga kaboses ng mga lisensya po, ng mga pagmamay-ari po ng mga kumpanya o construction companies mga kaboses nitong kontratistang mga diskaya. Mga kaboses, tuloy-tuloy na po ang karma, no? Tuloy-tuloy na po ang karma mga kaboses ng pamilyang Diskaya, lalo na po nitong Sara Diskaya mga kaboses na ang yayabang. Kala mo kung sinong mayayaman, ayun pala ay pera pala ng bayan, pinangkakamkam nila mga kaboses. Kakarmahin talaga mga kaboses, no? Kung gagawa ka ng masama, tiyak po'y mayroon po talagang konsekwensyan. At ito na, lumalabas na. Kagabi mga kaboses ay yung 12 luxury cars ay nakuha na po ng BOC, ng Bureau of Custom mga kaboses, kasi di po natin alam saan po nila pinulot iyon. Wala pong nakakaalam mga kabos kung saan po pinulot. At ngayon lamang po, kapapasok na balita ay nirevoke po mga kaboses ng PCAB. Ito pong lisensya ng siyam po na kumpanya na pagmamay-ari po nitong mga Diskaya mga kaboses. Babasahin po natin ito pong document mga kabos, mula po ito sa PCAB. PCAB Board Resolution number 075 Series of 2025 mga kaboses. Pero bago po natin basahin, shoutout nga pala sa lahat po natin ng mga subscribers, no, dito sa Standpoint. At comment po kayo dyan sa baba kung ano po yung mga reaksyon at opinion po ninyo, mga kabos, hinggil po sa ating pag-uusapan ngayong araw. Kasi hawak po natin, meron po tayong dokumento, meron po tayong kopya, ng dokumento mga kabos ng PCAB. Kung saan po ito pong pagre-revoke ng lisensya ng kumpanya ng mga Diskaya. Please subscribe at click the notification bell po para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. At nga pala, ako po si Kaboses Wins, mga kabos, dito sa programang Standpoint. A resolution revoking licenses in relation to ownership and control of multiple licensed construction companies joining the same bidding simultaneously. Kasi inamin niyo po, di ba, mga kaboses, na inamin po nila kasi doon po sa Senate hearing mga kaboses na meron pong instance mga kaboses, no, na pinagsasabay nila yun pong siyam mga kaboses sa iisa pong bidding, mga kaboses. Basahin po natin. Whereas Section 5 of RA 4566 known as the Contractors License Law empowers the PCAB with the authority to issue licenses to contractors and issue such rules and regulations as may be deemed necessary to carry out the provisions of RA 4566 and to authenticate its official documents. Whereas Section 2.1 Paragraph C of the Implementing Rules and Regulations gives the members of the board the authority to issue rules and regulations subject to confirmation of the authority for implementation of RA 4566 as amended by PD 1746. Whereas, pursuant to Section 5 of Republic Act number 4566, otherwise known as the Contractors License Law, the Philippine Contractors Accreditation Board is vested with the authority to issue, suspend, and revoke contractors' licenses and to investigate violations of said act and its implementing rules and regulation. Whereas Republic Act number 12009 or the Government Procurement Reform Act of 2024 provides that procurement must be competitive, transparent, and free from collusion, and explicitly prohibits conflict of interest and multiple participation in a single bidding process by entities under common ownership or control.
Napakalinaw po ng batas na iyan, no? Mga kaboses ng Government Procurement Reform Act of 2024 must be competitive. Nasaan po pagka-competitive niyang siyam po yung nilagay po ng mga magbibiding, Iisang tao, iisang may-ari, mga kaboses, malamang sa malamang magkakaiba yung mga pangalan na may-ari. Pero iisa lang po yung pupuntahan dito po sa mga diskaya. Mga kaboses, which is inamin po yan mismo. Under oath po yun. Under oath po si Miss Diskaya doon, mga kaboses. Prohibits conflict of interest and multiple participation in a single bidding process. Napakalinaw po niyan. Whereas, on August 11, 2025, during a press conference at the Presidential Broadcast Studio, Kalayaan Hall, Malacanang Palace, President Ferdinand Marcos Jr. publicly identified contractors who received a substantial portion of government-funded flood control projects. Whereas, according to the President's statements and the subsequent Senate probe into said projects, 16 contractors were identified and are allegedly involved in ghost projects currently subject of further investigation. Ano po? On September 1, 2025, during the Senate Blue Ribbon Committee hearing, in sworn testimony under oath, Ms. Sara Diskaya admitted ownership and control of 9 construction companies and have participated in bidding of government projects, raising the presence of collusion, employing schemes which stifle or suppress the outcome of the procurement activity in violation of licensing and procurement laws, mga kaboses. These 9 companies are, ito po, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega, General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated, Waymaker OPC, and Elite General Contractor and Development Corporation. Such admission establishes a scheme of joint or multiple bidding participation designed to influence the outcome of public bidding, manipulate results, and corner public projects, thereby undermining transparency, fairness, and competition in violation of procurement laws and licensing requirements. That after a thorough evaluation of the statements made by Ms. Diskaya, the PICAB board concludes that the continued accreditation of these corporations is inimical to public interest, industry integrity, and government procurement transparency. Now, therefore, for and in consideration of the foregoing premises, the board resolves that it is hereby resolved that the contractors' licenses of the 9 corporations above mentioned, owned or controlled by Ms. Sara Diskaya, are hereby revoked. Ayun, grabe. Effective immediately upon approval of this resolution. Resolved finally that PICAB shall issue notices of revocation to the subject corporations, remove said corporations from the PICAB registry of duly licensed contractors, furnish copies of this resolution to the Department of Public Works and Highways, Securities and Exchange Commission, the Government Procurement Policy Board, local government units, and all concerned government agencies, and the matter shall likewise be endorsed to the National Bureau of Investigation, or NBI, and the Department of Justice for further determination of a criminal liability if warranted under the revised penal code and procurement laws. Ayun, mga kaboses, palakpakan po natin. So, klaro po yan. Pirmado po yan ni Pericles Dakay, ang chairman po ng PICAB, mga kaboses. Alam nyo, mga kababayan, mga kaboses, noon kasing sa Senate Blue Ribbon hearing, inamin ng babaeng ito, mga kabos, na meron siyang siyam
na kumpanya, mga kaboss, na sabay-sabay sumasali ho ng bidding. Eh anong tawag dyan? Ito po yung tinatawag nila na bidding-biddingan. Ha? Mga kaboses, para kang naglalaba, ikaw din ang nagsasampay. Ha? Ikaw din ang nagsusuot. At sa huli, ikaw pa rin ang panalo, mga kaboses. Ha? Standpoint. Kaya ito pong ginawa po ng pickup, tama lamang ho mga kaboses. Tinanggal lahat ng lisensya ng mga kumpanyang ito, effective immediately. Goodbye na sa kontrata ng gobyerno, ha? Sara Diskaya. Ang problema lamang ho, ilang taon kaya tumagal itong kalukuhang ito bago pa ito nangyari mga kaboses. Habang yung mga lehitimong kontratista, mga kaboses na diniyos po sa kanilang trabaho, ay walang project. Ano po? Pero naubos nila mga kaboses ha. As if napaligsahan. Pero sa totoo, mga kaboses, iisang bulsa lamang po ang napapatunguhan nito pong pera ng bayan. Kaya pala may ghost projects. Kaya pala trilyon ng flood control budget. Baha pa rin tayo hanggang lieg mga kaboses. Dahil sa mga walang kwentang, walang hiyang mga kontratistang ito. At sana'y tuloy-tuloy po at masampahan po ng kaso itong mga bubuit na ito. Mga walang kwenta, walang hiya, magnanakaw. Mga kababayan, mga kaboses, alam nyo kasi ang pera po ng bayan, hindi po talaga dapat yan paglaruan. Hindi po dapat pinagpupustahan ng mga ganitong negosyante na akala mo sila lang ang matalino. Kaya mga kaboses, dapat po suportahan natin. Ito pong malinis na investigasyon at yung may kasong kriminal, ipakulong na iyan. Standpoint. With Kaboses Wheels. Kasi kapag ang pera po ng tao, mga kabos, ninakaw, dapat pong may managot. Mga kabos, mga kababayan, God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito po sa ating episode ngayong araw. Please subscribe and hit the notification bell para notified po kayo mga kaboses sa lahat po natin ng mga uploads. God bless po sa inyong lahat mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins at kita-kits po sa susunod po na mga episodes natin. God bless po at kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa Standpoint. Standpoint. With Kaboses Wheels.